Hello mga ka-trade, another week, another analysis. Welcome po ulit sa panibago nating episode ng weekly series ng Forex Weekly Outlook. Sa video na to, pag-uusapan ulit natin kung ano yung magiging takbo ni gold, ni Bitcoin, at yung mga Forex currency pairs na trade natin simula bukas. Kaya kung ready ka na, let's go! So dito ulit sa ating economic calendar, dito sa may FX book. Monday, August 3. So, during Asian session, wala masyadong high impact news. Pero pagdating ng London session, ito may tatlong red. 1, 2, and 3. Ayan. And then, pagdating ng New York session, merong isa. So, mga sentiment lang to guys. Para pag clinic nyo kasi ito, ayan, makikita nyo yung mga additional information. Baga parang indicator siya na kung gaano kalakas yung isang certain currency pair. Ayan. So, pwede nyo pong i-check yan. Ako hindi ko na chine-check yan. Tinitingnan ko na lang itong kulay red na yan. So, Tuesday, Asian session, wala din. Pero during London session, mag-i-start siya ng 3 p.m. So, ito, against Euro currency pairs. Meron ditong tatlong high impact news. Pagdating ng New York, merong isa, 10 p.m. Wednesday, during Asian session, so 6:45 a.m. So sa Japan yan, Australia, ay data tayo sa Australia ng 2 hours. Ayan. So sa Japan, during Asian session, 6:45 a.m. So sa Japan, nasa 7:45 yan. Ahead sila ng 1 hour. So against New Zealand dollar, meron dito dalawa. Pagdating ng London, wala. Pagdating ng New York, meron. Ito, 8:15 at saka 10 p.m. Thursday, during Asian session, so 9:30 a.m. Philippine time po to. So, sa mga Australian dollar, meron. London session, 3 p.m. Swiss franc, ito. And then 5 p.m. against Euro currency pair. Pagdating ng New York session, mag-i-start siya ng 8:30, 1, 2, and 3. So, meron din. And then, Friday, guys, alam nyo naman, mostly, every first Friday of the month, merong malaking high-impact news. Ito yung non-farm payroll. So, during yung Asian session, ito, 11 a.m., Chinese yen. London session, mag-i-start siya ng 2 p.m. Meron dito isa, Euro. And then, pagdating ng New York session, ito na, merong high impact news sa Canadian pair. And ito guys, New York sessions, merong non-farm payroll. So, yan yung mga nakaschedule nating news starting tomorrow. Check nyo po yan para makadagdag ng confluence sa strategy na ginagamit natin. So, punta tayo ngayon dito sa DXY. So, dito sa DXY, dun sa mga previous natin na Forex Weekly Outlook, ito, nagkaroon dito ng demand. Ito yung pinaka-demand area natin. So, last time, in-expect natin dito sa area na to na actually, ayan, nag-bearish naman siya. Meron tayong magandang setup dyan. And nag-retrace siya dito sa area na to. And in-expect ko rin dito sana na mag-sell siya pero hindi siya bumaba. Pero, last week, during Fed interest rate, Thursday, 2 a.m., nagbigay siya dito ng magandang sell confirmation. Kaya, nakasabay tayo dyan ng buy position sa mga currency pairs na tinitrade natin against US dollar. Tingnan natin sa 1 hour. Ayan, bigla siyang bumagsak dito. Ito, 2 a.m. Thursday. Ito yon, bigla siyang bumagsak. So, pagbagsak niya dito, dun sa currency pairs na tinitrade natin, nakapag-trade tayo dun ng mga magagandang long position. Right, so analysis natin dito kay DXY. So ito guys, ngayon, wala pa siya magandang confirmation, pero sa ngayon, nandito na siya sa pinaka-demand area natin. So, starting tomorrow, mga susunod pang mga araw, mag-aabang tayo dito ng confirmation dito sa area na to para sa long position. So, if ever na i-break nyo to, possible na mag-bearish pa siya ng mga ilang araw. So, sa ngayon, analysis natin, mag-aabang tayo dito ng confirmation para sa long position.
Sa 1 hour, wala pang magandang confirmation. Alright, so yan yung analysis natin kay DXY. Punta naman tayo ngayon kay gold. So kay gold, nandito pa yung mga previous natin na drawing. Delete natin. So ito guys, so explanation natin last time. Kung nagkaroon dito ng demand, nag-retrace, tapos nagkaroon ng liquidity grab, nagkaroon ng market structure shift, and then dito tayo nakapag-trade ng maganda. And then ngayon, bumalik siya dito sa demand, at yan tayo mag-aabang na long confirmation. Alright. So sa DXY, possible na lumipad, and then dito kay gold, so kapag lumipad si DXY, so possible na mag-bearish ngayon si gold. Pero based kasi dito sa analysis natin, overall bias, bearish yung market. Okay, so nagkaroon dito ng range. Ayan. So actually guys, meron na siyang binigay na magandang confirmation. So ito, so bearish yung market, and then biglang nagkaroon dito ng market structure shift. So itong area na to, and then nagkaroon ng liquidity grab. So meron ditong demand area. Diba, as a supply and demand trader, pag lumipad, okay, so antayin natin yan bumaba. So dito nagkaroon ulit ng panibagong liquidity grab and market structure shift. So dalawang confirmation na so possible na this week is lumipad na tong si gold. So, tignan natin kung ano pa yung mga ibibigay na confirmation. And then, meron dito demand area, which is, tingnan nyo guys, so, nirespect niya. Kung titignan natin sa 1 hour, ayan, nagkaroon dito ng market structure shift, and dito ako nakapag-entry. So, nakapag-entry na ako dito, and then, take profit dito sa area na to. And then, ito, bumalik na ngayon siya dito sa may demand, and nag-aabang lang ako dyan ng additional buy confirmation dito sa area na to para sa long position. And then target profit natin ito. So ito guys, bago ako mag-proceed, tingnan nyo guys, dito sa area na to, actually nakapag long position na ako dito kasi nagbigay na siya ng magandang confirmation, market structure shift, tapos bumalik siya dito sa demand. Hindi ko lang to na break even. So akala ko magtuloy-tuloy na kasi ito sana yung target profit number 1 ko, 2, and 3. Nangyari, bumaba. So na-stop out ako dito sa area na to. So ang kagandahan kasi guys sa strategy na ginagamit natin dito sa trading, kapag nag-fail kasi yung setup ko, ang ginagawa ko lang is nag-aabang ulit ako ng panibagong additional confirmation. Kapag nag-fail kasi yung setup ko, tinitake advantage ko yon para makapag-anak ng additional confirmation. So, ang ginawa ko, nag-abang ako ng panibagong confirmation, which is lumipad to. So, nagkaroon ng panibagong market structure shift at naglagay ako dito ng area. Dito kasi, nung bumalik siya, hindi siya nagbigay ng magandang confirmation. So, ang ginawa ko, nag-abang ulit ako ng panibagong confirmation. So, ito, nagbigay dito ng market structure shift. Nagkaroon ng liquidity grab, and ayun nga, nagkaroon ng news nung Fed interest rates last Thursday ng 2 a.m. So dito tayo nakapag-entry. And then meron pa dito kasing demand area na naiwan. So ang ginawa ko, tinake profit ko dito para ma-secure na natin. So nasa 1:2.5 din yan. So 1:2.5 na reward. So, di ba may loss tayo dito? So, nabawi na yon. So, meron pa rin tayong profit na 1.5. Not bad, di ba? So, kung 100K yan na entry mo, so meron kang 150K sa isang linggo. So, saan natin pupulutin yan, di ba? Okay, so kailangan lang talaga natin maging patient. Kailangan lang din talaga natin makontento. Huwag lang talaga tayo masyadong greedy. Actually guys, pag inipon mo lahat ng losses mo or natin, ang isa talaga sa main reason ba't talaga tayo natatalo sa trading is over-trading, greedy, ayan, over-positioning. Okay, so wala tayo talagang proper risk management. So anyways, starting tomorrow, mag-aabang ako dito ng confirmation kapag nagbigay siya dito ng panibagong market structure shift or ng change of character.
So, diyan tayo magbibigay or diyan tayo mag-place ng long position. Alright, so yan yung analysis natin dito kay gold. Anyways guys, singit ko lang to. Actually, sa ngayon meron akong Telegram community. Ang mga naka-add pa lang doon yung mga student ko sa one-on-one mentorship program. So sa ngayon, nagbabalak ako na magkaroon ng additional Telegram community para naman to sa public, para sa mga traders na gusto magkaroon ng signal or libreng signal. So para maging part po doon ng community natin, pwede po kayo mag-sign up dyan sa Xnest na broker ko. And then once na nakapag-sign up kayo, pwede nyo pong isend sa akin yung trading account nyo para ma-check ko at pwede ko kayo ma-add doon sa Telegram community natin para at least every week makapagbigay ako sa inyo ng at least once or twice or thrice na mga signal or libreng signal or mga quality na setup para masabayan nyo rin at meron kayong pang-pick up. Gusto nyo ba yan? So, kita-kits po tayo doon sa Telegram community natin. So, next, punta tayo ngayon dito kay Bitcoin. So, andito pa yung mga drawing natin dito sa Bitcoin or dito sa BTC USD. Ito guys, nagkaroon dito ng mapapansin nyo, no? Diba? Diniscuss ko to sa previous na Forex Weekly Outlook. Ito yung supply. Tapos, nagkaroon dito ng displacement. And then dito, actually, dito sa area na to, nakapag-entry ako. Yan. So, nagkaroon din ako dyan ng 1:3. So, ngayon, nagkaroon dito ng sell confirmation. Hindi man lang kasi siya bumalik dito sa demand, kaya hindi ako nakapag-sell. Pero, possible na this week, guys, possible na balikan niya tong area na to kasi hindi niya pa na-mitigate yan. Alright? So, yan lang yung analysis natin dito kay Bitcoin. So, nakita nyo naman sa screen yung magandang setup. So, ito yung pinaka-liquidity natin. Possible na kainin talaga yan ni market hanggang dito sa baba. So, ito, aabangan natin dito. Sana bumalik siya dito para makapag-entry tayo dyan ng sell position or short position. So, daily, bearish yung market. So, in-expect ko last week na i-break niya to. Pero hindi niya nangyari. Ang nangyari, ito yung break niya. Okay, so it's an indication na magbe-bearish na yung market. Demand ba yung mga nabanggit ko doon kanina? Anyways, ito guys, kung demand man yung nabanggit ko, ito pag bumalik siya dito sa supply, dyan tayo mag-aabang ng confirmation para sa sell position. So, pag binigyan tayo ng 1:2, so, alis na tayo sa market. So, ito guys, kung bakit ko lagi dinidiscuss or pinupush sa inyo kapag binigyan ka ng 1:1 or 1:2 na profit, alis ka na sa market kasi kadalasan talaga na nagre-reverse kasi yung setup natin. So, once na nag-reverse yan, makakapagbigay siya sa iyo ng additional confirmation para naman do sa panibagong setup. So, makontento lang tayo. So, dito, so, yan yung analysis natin guys dito kay BTC. Sundan nyo na lang. Tingnan nyo yung drawing. Medyo magulo. Inaabangan ko dito na bumalik sa supply para sa sell position. Alright, so ganyan lang kabilis yung analysis natin dito kay Bitcoin. So next, punta naman tayo kay Euro USD. So, mayroon din tayong drawing dito. Daily. Oh, ayun guys, oh. Mapapansin mo, di ba? Matagal na natin to dinidiscuss dun sa previous natin na mga video sa Forex Weekly Outlook. So ito, mayroon tayong supply na possible na balikan niya. Actually dito, nadali din ako dito last time. Ito, nagkaroon dito ng market structure shift, tapos may demand. So nagra-running na siya dito eh. Siguro mga 1:1 or 1.5. Hindi ko na-close, hindi ko na-break even. Tapos nagulat na lang ako, may pinamili lang ako sa mall. Pag-check ko, ayun na, puro red na yung setup ko. Pero, at least nakabawi tayo dun kay gold at saka kay Bitcoin. Alright, so delete natin to. O, diba? Kung mapapansin nyo, bumalik talaga siya. Ito yung mga diniscuss natin sa mga previous natin na video na possible talaga na balikan niya tong mga key levels or areas na hindi niya pa na-mitigate. So, itong supply at saka itong fair value gap. So, sa daily, mayroon pang fair value gap. Ito, natitira. Nung wala pa, ito pa yon. So, sa ngayon, nandito na siya umakyat. So, possible yan na maglaro-laro pa yan siya dyan hanggang sa
ma-mitigate niya tong fair value gap at saka itong supply zone na to. And then pag dumating siya dito, so guys, tignan nyo doon sa DXY, possible na lumipad. So pag lumipad sa DXY, nandito na ngayon sa may supply area si EURUSD, possible na mag-waterfall yan. Pero tignan natin, hindi natin control ang market, kailangan natin mag-abang ng mga additional confirmation. Ganda, di ba? So nagkaroon ng supply, nag-create siya dito ng range, niliquidate ng move na to, tanggal lahat or na-liquidate lahat ng stop loss ng mga buyers and then lahat ng mga stop loss ng mga sellers. So lahat ng mga buyers nandito, okay, pero niliquidate ng move na to. So ang tawag diyan liquidity grab, then nagkaroon ng market structure shift at na-liquidate naman itong mga sellers na. So ito yung buy side. So yan, kinain siya ng big move na to and then ito yung mga sell side. Alright? So sa ngayon, kung titingnan natin yung overall bias, bearish yung market. So dito sa area na to, mag-aabang tayo dyan ng sell position. Pero if ever na ma-break niya to, so possible yan na lumipad. Kasi meron pa dito mga key areas na hindi pa na-mitigate ni EURUSD and then meron pa dito supply zone. So if ever na i-liquidate niya tong liquidity na to, lumipad siya dyan na rin tayo mag-aabang ng sell position. Grabe guys, no, hinimay-himay natin. So sana nakadagdag to sa strategy na ginagamit mo. So yan yung analysis natin dito kay EURUSD. Next, punta naman tayo kay JBPUSD. So ito, yun. Ito guys, oh, 'di ba may mga drawing tayo rin last time na posible talagang balikan ni JBP. Oops, dami pala nito. Yan. Oh. So ito, nag-drawing tayo last week, meron ditong fair value gap, tapos meron pa ditong supply na hindi na-mitigate at meron pa ditong additional supply. Na-mitigate niya na pala, oh. Na-mitigate na niya tong supply na to ng move na to. Right? So ngayon, nagkaroon dito ng market structure shift. Yung market structure shift guys, ganito na siya kasimple. Katulad nito, ito na-liquidate niya na. Mukhang magandang indicator to or indication na possible talaga mag-bearish na si JBP USD. So, ibig sabihin ng market structure shift, so kung mapapansin mo, di ba, dire-diretso yan yung market, tapos bilang lumipad, nag-retrace back siya dito or nag-pull back, and then bigla siyang nag-drop down. Kumbaga, ito yung higher high, higher low, higher high, and then, di ba, higher high ito, and then ito yung higher low. Bigla siyang nagbago ng direction. At instead na magkaroon ng panibagong higher high, ang nangyari, nagkaroon ng panibagong lower low. So, bakit lower low to? Kasi mas mababa siya doon sa previous na higher low. So, ito yung mako-consider natin na market structure shift or also known as CHOC. Yan, yung market structure shift, ito kasi ginagamit sa ICT. So, nakasanayan ko na to. And then si CHOC, ito naman yung sa SMC. So, ang ginagamit ko strategy, SMC, malaking, kumbaga, malaking version ni ICT. Si ICT, nanggaling lang din naman yan sa SMC. SMC, nanggaling lang din naman yan kay Wyckoff. Yan. So, si Wyckoff, nanggaling lang din naman talaga yan kay supply and demand. So, kumbaga, kapag na-master mo yung isang strategy, guys, lalo na kapag supply and demand yung strategy na ginagamit mo, kahit anong indicators pa yung ginagamit nila, pag tiningnan mo yan sa perspective mo, pare-pareho lang yan sila. Alright? So, ito, pinaka-effective na strategy to. So, yan yung storya ng strategy na ginagamit ko. Okay, so sa ngayon, nagkaroon dito ng supply. So, nandito na siya sa supply area. So, nag-liquidate siya. Okay, nag-retrace back siya dito sa area. Dito sa area na to, mag-abang tayo dyan ng sell position. So, ito. Ito guys, so itong curve na to. Yan. So, ginagamit ko yung curve na yan. Kumbaga, nagbibigay ako ng reference sa community namin sa Telegram para sa mga quality setups para matutunan din nila. So, aside sa signal na binibigay ko sa kanila, nagbibigay ako ng setup sa kanila para mas mabilis nilang matutunan yung strategy na ginagamit namin dito sa Forex trading.
Alright, so yan yung analysis natin kay JBP USD. Punta naman tayo ngayon sa last pair natin, yung Australian dollar against US dollar. Alright, so ito, nagkaroon din tayo ng drawing dito. So kung titignan mo din yung overall bias, mapapansin mo no, halos correlated din sila ng AUD, ng JBP, ng gold, saka ni Euro USD, pero may kanya-kanya talaga silang movement. So hindi porket magkakapareho sila ng galaw, kakapareho na sila sa lahat ng bagay. So kung titignan mo guys, so overall bias natin is bullish. So nangyari, nagkaroon dito ng demand. So yung demand guys, kapag nagkaroon ng big move, ibig sabihin nagkaroon ng demand. So maraming bumili ng Australian dollar. Pag maraming bumili ng currency ng Australian dollar, so nagkakaroon ng demand. So tataas yung presyo or value ng isang currency. Alright? So ngayon, nagkaroon dito ng demand. So ito, demand area. So yung mga previous natin na mga discussion. So possible na i-respect ni market or ni EU ditong area na to, which is nangyari. Ayan. Ni-respect nga niya itong demand na to. Tapos nagkaroon dito ng market structure shift. Tingnan mo guys, so nagkaroon ulit dito ng demand. Diba? Lumipad ulit siya. Tapos nagkaroon ulit dito ng market structure shift. Grabe, spoon feeding na to ha. So, next na abangan natin dito. Ayan, tingnan nga natin sa 1 hour. So, ito guys, pabalik na siya dito. So, diyan tayo mag-aabang ng buy position. And then, di ba? Nagkaroon dito ng swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. And then, ano next niyan? Swing low. Pagdating dito sa low, mag-aabang tayo dyan ng buy position. Pero, possible din na, kasi maraming mga key areas dito na hindi pa niya na-liquidate eh. Itong supply na to, supply na yan, tapos ito supply na to. So, minsan, yun nga guys, kaya ginagawa ko 1:2 lang kapag binigyan ako dito ng profit, lumipad, halimbawa, na-take profit natin tong swing high na to, 1:2, possible kasi minsan nagsiship yan eh. Diba? Biglang bababa eh. So, kapag nabigyan tayo ng profit, nakakapagbigay siya ng additional na confirmation sa atin kung ano yung mga magiging next move ni market, kung continuation ba siya or magre-reverse na siya. So, yung analysis natin dito sa demand na to, mag-aabang tayo dyan ng buy position. So, if ever man hindi, mag-aantay ulit tayo ng additional confirmation. So guys, yan yung analysis natin dito kay AUD USD. So mga ka-trade, yun yung mga analysis natin sa mga currency pairs or doon kay gold or kay Bitcoin. Si Bitcoin, crypto, si gold, commodity, at saka yung AUD, JBP USD, at saka Euro USD, yan yung mga forex currency pairs na tinitrade natin. So ang tawag sa kanila, major pairs. Sana marami kayong nakuwang ideas or mga confluences na makakadagdag ng ideas sa mga strategy na ginagamit nyo. So, yan lang yung analysis natin dito sa mga currency pairs na to. So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell na yan para updated po kayo sa mga upcoming videos na ina-upload natin dito sa channel natin. At kung may questions ka or clarifications, pwede nyo pong i-click yung link dyan sa comment section. Mareredirect po kayo dun sa page ko para makapag-chat kayo sa akin at makapag-conversation tayo. Okay, so yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!